ขวาก็ต้องระวังด้วยครับโดนดักกรรมการนับเลยครับนับแล้วนะครับสี่ หนึ่งครั้งแต่ว่าดูครับต้องระวังด้วย จังหวะเข้าหลวมเนี่ยครับจังหวะเขาพลาดคือจริงๆนะครับ ดูการยืนของอำนาจครับขาซ้ายกับขวานั้นจะผากออกจาก ช่วงที่ต่างคนต่างศึกษากันอยู่นะครับนี่โดนซ้ายเลยครับ ลูกนี้ครับพอเข้าหลวม เขาเริ่มจะเดินติดนี่แหละครับทิ้งขวายับซ้ายเขาเริ่มจะเอียงเข้าข้างนะครับโอ้ลมเสียหลักครับเดินซ้ายและจังหวะบุกเขานี่จะมาแบบเต็มๆเลยมาแบบพุ่งสุดตัวโอ้โหแล้วมีตอดครับนี่ครับสถานการณ์โดยรวมของเราอำนาจยังคุมได้ดีอยู่ฟุตเวิร์กดึงแล้วคือแล้วพลิกลูกนี้ไม่รู้ว่าโดนกรรมการเตือนหรือเปล่านะครับ หายลงไปเลยครับจังหวะพลิกหลบด้วยครับไม่เตือนครับ โอ้โหด้วยขวา วันนี้โอ้โห นี่ครับแม่ เกือบไปครับ จะมีลีลาแบบนี้นะครับอย่างที่เรียนไว้ว่าโอ้โหมีลูกหนักลูกแถม Taong 2012, nang maging matunog ang pangalan ni Casimero, nang labanan niya ang Argentinian boxing legend na si Luis Nazar. Sa laban nga ay pinakita agad ni Nazarte ang kanyang maduming laro at walang habas na panggugulang sa mga batang katunggali. Han guardado lo mejor, algo que no hemos visto todavía. Busca Lazarte, con derecha y con izquierda arriba. Se amarra Casimero, llegó bien Lazarte y acusa un golpe abajo. Y choque de cabeza. Hindi naman ito inatrasan ni Casimero bagamat nasa teritoryo ng kalaban, ay nagawa din nitong gatihan ang mga hindi tamang pananakit ng kanyang kalaban. Dumating pa sa punto na pinagbantaan ni Nazarte ang referee nang bawasan siya ng 1 puntos dahil sa pandaraya. Busca Lazarte, como puede. Lo más parecido a un huracán. Casimero Peño era bravísimo, pero no a este nivel ya. Por la derecha Casimero, atención, izquierda de Casimero. Y viene el conteo. No está bien Lazarte. Lo está midiendo. Ilang beses tumumba si Nazarte, halos wala nang magawa ito, kundi hilahin din pababa si Casimero. Está nocaut Lazarte. 6, no está bien Lazarte. Suena la campana. Está esperando Lazarte. De todo a favor el filipino para quedarse con el título interino Minimoca. Pagdating nga ng ika-10 round, ay itinigil na ang laban. At matapos nito, ay sumiklab ang hindi inaasahang pangyayari. Nagkaroon ng riot kung saan sinugod ng mga manunod at kampo ni Nazarte ang ating pambato. Natigil lamang ang kaguluhan nang makapagtago ang kampo ni Casimero sa ilalim ng ring. Nagtuloy-tuloy ang magandang laro ni Casimero. 5 sunod-sunod na panalo ang kanyang naitala para depensa ng IBF Interim Junior Flyweight title. Di kalaunan ay nagpasya siya na sungkitin ang isang major world title mula sa isang Thai boxer na si Amnat Rowan Rowe. Hindi ordinaryong boxer itong si Amnat dahil siya ay may kakaibang istorya. Siya ay isang bilanggo na nasintensyahan ng 15 taon sa kulungan dahil sa armed robbery at pagdodroga.
Ngunit dahil nga sa prison system sa Thailand, kung saan ay maaari kang makalaya kung ikaw ay magiging mahusay at mananalo sa mga boxing match sa loob ng bilangguan, ay nabigyan ng pangalawang pagkakataon si Amnat para magbagong buhay. Ganyan nga ang nangyari sa kanya bago siya naging isang world champion. Hindi naging madali ang laban para kay Casimero dahil di sa mga panggugulang at pandarayan ni Amnat sa ibabaw ng ring. Sa laban nga na yon ay nabigo si Casimero na maagaw ang korona, pero ito ay naging isang matinding karanasan sa kanya para lalo niya pag-usayan ang kanyang pakikipaglaban. At nang sila nga ay magtapat muli, ibang John Riel na ang kinaharap ng Thai boxer. Ito nga ay ang paghihiganti ng isang mandirigmang Pinoy. Hindi na pinaporma ni John Riel si Amnat. Kitang-kita ang galit at inis sa kilos ni Casimero dahil sa mga pandarayan nito. At pagdating nga ng ika-4 na round, ay pinaulan na ni John Riel ang kanyang kalaban. Isang solid na body shot ang tinanggap ni Amnat, dahilan upang hindi na niya maipagpatuloy ang laban. At itinanghal si John Riel bilang isang bagong Pinoy World Champion. Tatlong taon na nga ang nakalipas nang unang depensahan ni Casimero ang kanyang titulo mula sa isang English boxer na si Charlie Edwards. Tiwala siya na kaya niyang makipagsabayan sa lakas ng Pinoy champion. Pero hindi niya nasabayan ang diskarte ng isang veteranong Pinoy fighter. Halos kontrolado ni Casimero ang buong laban. Sa ika-4 na round nga, ay isang magandang uppercut ang kanyang binitawan, dahilan para manghina ang tuhod ni Edwards. Pero agad namang nakabawi si Edwards sa ika-5 round dahil sa tinamong cut ni Casimero sa kanyang mata. Muli, magagandang kombinasyon sa katawan ang mga binitawan ng defending champion. At pagdating nga ng ika-10 round, ay isang solid left hook ang tumama sa biton. Nagawang makatayo ni Edwards, pero di kalaunan ay tinigil na ng referee ang laban. Nakaranas man ng pagkatalo kontra sa kapwa Pinoy si Casimero, ay patuloy na nalalasa ang kanyang lakas sa naturang dibisyon. Sa unang laban nga niya sa taong 2019 ay pinamalas niya kaagad ang kanyang talento kontra sa Japanese fighter na si Kenya Yamashita. Mabibigat na patama ang tinanggap ng Hapon mula sa Pinoy boxer. Kita ang epekto ng mga suntok nito na talaga namang iniinda ni Yamashita. Pagdating nga sa ika-6 na round, ay mas tumaas ang kumpiyansa ni John Riel nang makita niya nang unti-unti nang nangihina ang kanyang kalaban. At bilang panapos, ay nagbitaw naman siya ng isang uppercut na tuluyang tumapos sa Japanese fighter.
4 na buwan na nga ang nakalipas ng kanyang depensahan mula sa isang Mexican fighter na si Cesar Ramirez ang kanyang titulo. Ito nga marahil ay isa sa pinaka-importanteng laban ni Casimero sa taong 2019. Dahil sa laban na ito, nakasalalay ang kanyang pagkakataong lumaban para agawin ang WBO Bantamweight Champion mula kay Solani Tete ng South Africa. Sa laban nga na ito, ay pinakita ni Casimero ang agwat ng kanyang boxing skills kontra sa Mexican fighter. Sa ikatlong round pa nga lang, ay napatumba na niya ang katugali. Habang tumatagal ay nagmistulang karne na pinakuluan para lumabot ang kanyang kalaban dahil sa mga binitawang body shots ni Casimero. At pagdating nga sa ika-10 round ay matinding kombinasyon ang binato ng Pinoy fighter na siya namang tumapos ng laban. Napabilang si Casimero sa hanin ni Manny Pacquiao, Nonito Donaire Jr. at Donnie Aas Nietes dahil siya nga ang ika-4 na Pilipino na naging kampiyon sa 3 iba't ibang dibisyon sa boxing. Nang tapusin niya ang South African champion sa loob lamang na 3 rounds at maagaw ang WBO Bantamweight title. Sa umpisa nga ng laban, ay tila hirap kumonekta ang Pinoy boxer dahil na din sa haba at tangkad ng kanyang katunggali. Pero na makatsyempo ng isang magandang pagkakataon ay hindi niya ito pinalampas at 2 sunod na suntok sa kanyang sentido ang kanyang binitawan. And he's in trouble. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble. And the referee wants to look at him. He's allowing it to continue. But can Casimero take him out here? It happens so quickly. Nagawa mang makatayo ng kampyon ay tila wala pa rin ito sa sarili. At dahil nga dito ay hindi na nagdalawang isip si John Riel na paula na ng suntok ang South African. Hanggang magpasya na nga ang referee na isalba na lang ang kampyon. And he can't find the clean shot. Is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zolani Tete stopped by Jobriel Casimero of the Philippines and the big South African favorite. At ngayon, ay hinamon naman niya si Naoya Inoue para sa unification ng bantamweight titles. Nagtagumpay nga ang Japanese fighter kontra sa isang future Hall of Fame boxer na si Nonito Donaire. Pero magagawa kaya niya makalusot muli sa isa na namang Pinoy sa ngalan ni John Riel Casimero. Kung nagustuhan mo ang video ito, ay huwag mong kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe mo na rin para lagi kang updated sa susunod pa nating mga video na tulad ito.